1966, on April 30, ay itinayo ni Anton Zander Lavey ang tinatawag na The Church of Satan at the Black House in San Francisco, California. Isa raw itong religious organization and was dedicated to the religion of Laveyan Satanism as codified in the Satanic Bible. Inilaan ni Anton Zander Lavey ang kanyang buong buhay bilang Pangulong Pari sa nasabing relihiyon hanggang siya namatay noong 1997 at naipasa kay Peter H. Gilmore ang kanyang tungkulin noong 2001 at inilipat ang kanilang headquarter sa Hell's Kitchen, Manhattan, New York City. Habang sa South Africa naman ay itinayo din ang South African Satanic Church. Bagamat hindi ito konektado sa The Church of Satan sa New York City, ngunit parehong Satanic Bible ang kanilang ginagamit bilang basihan sa kanilang paniniwala at doktrina. Ayon sa isang panayam kay Ryan Swigler, isang co-founder ng nasabing grupo na dating isang pastor, nung nabasa niya ang Satanic Bible ay nabuksan umano ang kanyang isipan at hindi raw masama ang pagiging Satanismo. Aniya, ang filosofiya daw ng Satanismo ay mamuhay ng simple at malaya sa anuman ang iyong gustong gawin na walang inaalalang parusa galing sa Diyos. Na para bang sinasabi niyang tayong naniniwala na mayroong Diyos na laging nakatingin sa atin at pinaparusahan tayo sa tuwing gumawa tayo ng labag sa kanyang kautusan, ay nakakulong raw tayo sa ating konsensya dahilan upang tayo ay matakot sa Diyos at sa mga religious leader na nagkukontrola sa ating buhay at wala tayong kalayaang gawin ang anumang gusto nating gawin upang maging masaya at malaya. Dagdag pa niya, hindi raw masama ang pagiging Satanismo. Sa katunayan, ang kanilang paniniwala ay nakabase sa katuruan sa sinusulat ni Anton Lavey sa Satanic Bible. Iilan sa kanilang mga katuruan ay maliwanag na salungat ng katuruan ng ating Panginoong Hesus. Tulad ng teaching number 4 na nagsasabing minamahal lamang ni Satan yung mga dapat mahalin. At yung teaching number 5, ginagantihan nila yung mga nanakit sa kanila. Ganito ang pagkasabi ng teaching number 5. Satan represents vengeance instead of turning other cheek. Salungat ito sa katuruan ng Biblia kasi sabi ng Matthew chapter 5 verse number 38 down to verse number 39. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kaya maliwanag na ang grupong ito ay hindi naayon sa katuruan ng Panginoon kahit na sabihin pa nilang maganda ang layunin para sa karapatang pantao. Sa South Africa kasi ay marami na ang umanib dito kasi mas praktikal, makatotohanan at makatao. At nakarehistro din po ito sa kanilang gobyerno. Ngunit hindi nila alam, hindi ito makadiyos at hindi naayon sa katuruan ng Diyos ang kanilang mga doktrina. Mga kapatid, ito ay tinatalakay natin upang maging babala para sa atin lahat kasi noong 2018 at hanggang sa kasalukuyan dito sa Pilipinas ay napakaraming binibintang satanic rosaries na kahit nga sa online ay may makikita rin tayong ganitong mga paninda. Ibig sabihin, umabot na ito dito sa atin at malamang sa iba't ibang panig ng mundo at hindi malayong tanggapin ito ng mga taong hindi nagbabasa ng Biblia kasi nga ang basic principle nila ay mas praktikal, makatotohanan at pabor sa karapatang pangtao. Ngunit kung titignan nating maigi, hindi po ito naayon sa katuruan ng Panginoong Hesus at lalong hindi po ito makadiyos. Mga kapatid, bilang panghuli,
Sa simula pa lang ay gustong-gusto na ni Satan na siya'y sasambahin katulad ng pagsamba natin sa Diyos. Nakasulat po yun sa Isaiah chapter 14 verse number 11 down to verse number 15. Hanggang sa siya'y itinapon dito sa lupa, ngunit ganun pa rin ang kanyang hangarin na dapat lahat ng tao ay sasamba sa kanya. Ang ating Panginoong Hesus nga ay sinubukan rin niyang pasambahin sa kanya sa Matthew chapter 4 verse number 9. Ngunit siya muling nabigo at pinalayas ng Panginoong Hesus. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nagbago ang kaniyang layunin na isang araw ay sasamba sa kanya at luluhod ang lahat ng tao sa mundo. Kaya kung titignan natin ang pinakahuling aklat ng Biblia sa Revelation chapter 13 verse number 4, sinamba ng lahat ng tao ang dragon o si Satanas, sapagkat ibinigay nito ang kaniyang kapangyarihan sa halimaw. Sa verse number 8, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay magmula pa ng likhain ang sanlibutan. Sa verse number 14, nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kaniyang ginawa. At sa verse number 16 and 17, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng katumbas niyon. Mga kapatid, alam niyo ba na sinabi rin ng co-founder ng Satanic Church na si Ryan Swiglar na marami na ang umanib sa kanilang relihiyon at ito ay kinabibilangan ng mga guro, mga businessman, CEO ng mga malalaking korporasyon, mga leader ng iba't ibang koponan. May mga nagtatrabaho din sa mga hospitals, universities, schools, and even in armed forces. Kaya mga kapatid, maging mapagmatsyag po tayo. Lalo na ngayong alam natin na malapit na ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kailangan nating makasigurong hindi tayo malinlang ng mga patibong ng dyablo kasi alam natin na siya'y manlilinlang at marami ang kaniyang malinlang sa huling mga araw. Hanggang dito na lang po at kapatid, bago po kayo malis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawing mga mensaheng katulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.